Inaasahang madaragdagan na ang supply na asukal sa bansa sa mga susunod na buwan. Bago mag-September 15, darating sa Pilipinas ang shipment na sakop ng bagong sugar importation. Saksi si Bernadette Reyes. Aprobado na ng Sugar Board ang Sugar Order No. 7 na layo mag-import ng 150,000 metric tons ng refined o puting asukal. Layo ng importasyon na masiguro ang sapat na supply na asukal at magsilbing buffer stock sa loob ng 2 buwan. Dapat makarating sa bansa ang imported sugar hanggang September 15. Dati nang sinabi ng Sugar Regulatory Administration na hindi dapat makaapekto sa local supply ng asukal ang pagdating ng imported na supply. Sa inilabas na sugar order, nakasaad na nagkaroon ng production losses o mas mababang produksyon ng asukal. Dahil yan sa maagang pagsisimula ng paggiling noong nakaraang taon at hindi mabuting lagay ng panahon. Sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture, umaabot pa rin sa 86 hanggang 110 pesos ang kilo ng puting asukal. Hanggang 90 pesos naman ang kilo ng washed at brown sugar. Para makamura ang ilan sa Kadiwa Market ang pakay. Dito sa Kadiwa Market sa Quezon City, makakabili ng mas abot kayang asukal. Nagkakahalaga lang ito ng 70 pesos kada kilo. Yun nga lang, limitado sa tig 3 kilo ang maaaring mabili ng bawat customer. Isang tindera ng palamig na si Lenny sa mga suki sa Kadiwa Store. Mas mura sa Kadiwa kaysa sa Balintawak. Sa Balintawak is 85 or 90. Diyan sa Kadiwa, 70. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Libo-libong customer ng Maynilad ang inaasahang makararanas ng 9 na oras na daily water interruption sa susunod na linggo. Dahil yan sa pagbawas ng alokasyon mula sa Angat Dam na patuloy ang pagbaba ng level ng tubig. Saksi sina Ivan Mayrina at Mark Salazar. Base sa datos ng Pag-asa, nasa 180.45 meters ang level ng tubig sa Angat Dam as of 6 a.m. ngayong araw. Mas mababa kumpara sa 180.89 meters kahapon. Malapit na sa 180 meters na minimum operating level ng Angat Dam. Kapag bumaba riyan ang level ng tubig, babawasan ng National Water Resources Board ang alokasyon ng Angat Dam sa Metro Manila mula 50 cubic meters per second magiging 48 cubic meters na lang. Baka mangyayari yan either Sunday or Monday. No? Yun po yung natin. No? Yung po nakikita natin na posibleng mangyari yung pagbaba ng level below 180. Kaya pinaghahanda na ng MWSS ang halos 600,000 customer ng Maynilad para sa 9 na oras na daily water interruption simula sa Miyerkules. We expect na magiging 180 meters ito bukas. Maynilad will be issuing notice of interruption to the customers on Monday. So doon po nila ilalagay kung anong mga areas yung affected. Mula 7 p.m. hanggang 4 a.m. ang water interruption sa mga piling mataas na lugar ng Quezon City, east of Metro Manila at ilang lugar sa Maynila. Ayon sa Maynila, ilalatag nila sa isang press conference sa Lunes ang pinal na listahan ng mga lugar na apektado ng water interruption. Kung mapapaagaman ay ipopost na rin nila sa linggo sa kanilang mga social media page. Habang nasa bungad pa lang tayo ng El Nino, mahaba pa ang panahong pwedeng bumaba ang level ng tubig sa dam. Pero sabi ng MWSS at NWRB, baka hindi naman umulit ang sitwasyon noong El Nino ng 2010. Kung kailan bumagsak sa 157 meters ang lowest elevation ng reservoir na nakaperwisyo sa 1.5 million customers ang apektado ng 10 oras na daytime water interruption. Based from our projection right now, hindi naman po siya aabot ng ganun. So as the worst, I think around 175 mga ganun. And we have to continuously observe ano pa yung development with the succeeding days ahead or linggo, even months. Kasi sabi nga po ng Pag-asa, it will be a normal rainy season. Ipinag-utos na sa mga government offices na bawasan ang konsumo ng tubig ng 10%. Pero ang pakiusap ay para sa kooperasyon ng mga kabahayan na mas maraming matitipid. Conserve natin yung tubig, no? At yung promotion ng rainwater harvesting
Kasi po, kung hindi man sa ngayon nakakaabot sa Angat Dam itong mga pag-ulan, ay sa tingin po natin ay mapapakinabangan natin. Kung nasa mga lagayan, takpan lang po ng maayos para hindi pagbahayan ng mga insekto. Ang National Irrigation Administration o NIA, naghahanda na rin sa inaasahang kakulangan ng patubig para sa irigasyon. Ipinatutupad na ngayon ang alternate wetting at drying system na makakatipid daw ng 30% sa tubig. May mga nakalatag na rin daw mga plano, depende sa lawak ng mga apektadong taniman. Kausap po namin dito ang Department of Agriculture para hingan po namin sila ng high value crops sa input na hindi po masyadong nangangailangan ng tubig. Kaya po ng mais, worst scenario is munggo, etc. Tapos may mga pinapabigay po tayong mga water pump and solar farms doon sa mga area affected. Kung talaga magiging malala ang tama ng El Nino, nariyan din daw ang mga cash for work at alternatibong pagkakakitaan na ikinakasana ng NIA at DOLE at DSWD. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina. Mark Salazar, ang inyong saksi. Tag-ulan na pero parang tag-init ulit. Alamin kung bakit mula sa ating weather presenter na si Amor La Rosa. Amor? Tama ka dyan ako, mainit at maalinsangang panahon talaga ang nararanasan sa ilang bahagi ng ating bansa. Isang dahilan niyan yung tinatawag natin na easterlies, yan po yung mainit at maalinsangang hangin na nagmumula dito sa karagatang Pasipiko. At kapag yan po yung umiiral dito sa ating bansa, asahan po natin ang mainit na panahon. Pero mga kapuso, minsan po kahit napakainit po sa umaga o kaya naman sa tanghali, may chance rin ng localized thunderstorms sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At isa pang factor kung bakit mainit ngayon ay dahil nasa monsoon break pa rin po tayo. Ibig sabihin yan, walang hanging habagat na nakakaapekto kaya naman wala gaano mga pag-ulan dito sa atin. At ayon po sa Pag-asa, normal lang na magkaroon tayo ng monsoon break tuwing habagat season. Samantala, bukod po sa easterly, si Iral din itong Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ na magdadala naman ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi po ng Mindanao. Base sa datos ng Metra Weather, bago magtanghali bukas, may ulan na po na mararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao katulad na lamang ng Soc-Sargen, ganun din ang Caraga at pati na rin ang Davao Region. Mas malawak na mga pag-ulan na po ang mararanasan pagsapit ng hapon at maaaring maulit pa yan pagsapit ng linggo. May mga heavy to intense rains dito po yan sa may Zamboanga Peninsula at ganun din sa Davao del Norte. Kaya para po sa mga residente sa nabanggit na lugar, magdoble ingat sa posibleng pagbaha o kaya naman ay pagguho ng lupa. Sa Visayas, may ulan bukas ng hapon. Dito po yan sa Panay Island at pati na rin sa Negros Provinces, Central Visayas, pati na rin sa ilang bahagi ng Samar at ng Leyte Provinces. Mas maraming mga pag-ulan na po pagsapit ng linggo ng hapon at merong mga malalakas na ulan na posible ring magpabaha. Halos walang ulan naman sa Luzon, bukas po yan ng umaga. Pero pagsapit po ng hapon, may mga pag-ulan ng inaasahan dito yan sa Mindoro, Palawan, ganun din sa Bicol Region, Ilocos Region at pati na rin dito sa bahagi ng Calabarzon. Posibleng ganito rin po ang inaasahan lagay ng panahon sa linggo ng hapon, pero bahagyang mababawasan yung mga pag-ulan. Dito yan sa Northern at pati na rin sa Central Luzon. At dito naman sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng ulan sa ngayon pero magbitbit pa rin po ng payong kung meron po kayong lakad ngayong weekend. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Nakaranas po ng hailstorm sa ilang bahagi ng Pampanga kanina. Rain! Yellow Ang mga nagbagsakang yelo halos sinlaki ng barya. Ayon sa mga residente ng bayan ng Magalang, mag-aalas 6 ng gabi nang umulan ng malakas sa kanilang lugar. Paliwanag ng Pag-asa, severe thunderstorm ang dahilan ng naturang hailstorm. Bukod sa pag-ulan ng yelo at malakas na buhos ng ulan, posible rin daw maranasan ang kulog, kidlat at buhawi tuwing may thunderstorm. Hindi na po Coast Guard at Navy ng China ang aktibo sa West Philippine Sea, kundi pati mga fishing vessel nila.
Sa huling pagmamanman ng AFP ay may nakitang kumpulan niyan sa bahurang malapit sa Recto Bank na tingin ng isang eksperto ay bantay sarado nila dahil sa natatago nitong gas at langis. Saksi si Chino Gaston. Sa Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea noong June 30, 48 Chinese fishing militia ang namataan ng Western Command ng AFP sa may Iroquois Reef. May 240 kilometers ang layo nito mula sa Palawan. Nasa timog ito ng Reed o Recto Bank, ang bahurang nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon sa militar, nagkukumpula ng fishing boat sa mga bahura at tila wala namang ginagawang pangingisda. Sa kalapit na Sabina o Escoda Shoal naman, nakitang nagpapatrolya ang Chinese Coast Guard at Chinese military vessel. Isinumitin na ng Westcom ang mga litrato sa pamunuan ng AFP na posibleng anilang maging basihan ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Ngayong taon, higit 30 diplomatic protest na ang inihain ng Pilipinas at China kaugnay ng mga aktibidad nito sa West Philippine Sea. We can only speculate but we really don't know yet kung ano yung specific na purpose why they are getting larger and larger in number. But one thing is for sure, sir, they really wanted to expand yung kanilang control din sa area. Kaya sila dumadami, sir. Noong nakarang linggo, hinarangan at binuntutan na naman ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Pero sabi ng Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, ang PCG ang nanghimasok sa teritoryo ng China nang walang anilang pahintulot. Profesional at restrained aniya ang maneuvers ng Chinese Coast Guard. Tinawag namang irresponsable ni U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson ang ginawa ng China at nananawagan siya sa China na sumunod sa international law kasama ang pagtupad sa 2016 arbitral ruling. Sabi ng U.S. Department of Defense, nag-usap sa telepono kahapon sina Defense Secretary Gilberto Teodoro at U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Doon muling idiniin ni Austin na sakop ng Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Sa ilalim ng MDT, maaaring sumaklolo ang U.S. sa Pilipinas kapag inatake ng anumang bansa. Aminado ang Westcom na may epekto ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea, pero hindi nila nito mapipigilan ang maritime patrols at resupply mission, lalo na sa Ayungin Shoal. Sa tingin ng analyst na si Professor Renato De Castro, posibleng may kinalaman sa oil exploration ang pagbabantay ng China sa Reed Bank. There's a possibility, of course, that the Philippines, under this current administration, might decide to conduct a unilateral exploration of the Reed Bank. This will, of course, China will do everything that's possible to prevent us from conducting a unilateral exploration. 2 beses nang itinigil ang oil exploration sa Reed Bank dahil sa pag-alma ng China. Sa Reed Bank din nangyari ang pagbangga ng isang Chinese fishing vessel sa Gem Vir 1 kung saan ilang mangingisdang Pilipino ang sinagip ng isang Vietnamese fishing boat. Sabi ni Senador J.V. Ejercito, dapat makipag-usap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Chinese President Xi Jinping tungkol sa mga harassment ng Chinese Coast Guard. Sabi naman ni Senador Risa Ontiveros, dapat pigilan na ng spokesperson ng China Foreign Ministry ang aniyay pagsisinungaling, gaslighting at propaganda. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Diretsuin ko na. Does Secretary Tina Frasco still enjoy your trust and confidence? Yes, absolutely. No question. Pangulong Marcos, buo pa rin daw ang tiwala kay Tourism Secretary Cristina Frasco sa kabila ng mga batikos sa paggamit ng foreign stock footages sa video ng Love the Philippines campaign ng Department of Tourism. Ayon sa Pangulo, agad-agad daw umaksyon si Frasco gaya ng pag-terminate sa kontrata sa ad agency na gumawa ng video at pag-review sa iba pang nakapilang kontrata ng DOT. Sa aking palagay, she has it under control. She knows what to do. Police Brigadier General Jose Nartates, formal ng acting director ng National Capital Region Police Office, kapalit ni Police Major General Edgar Alan Ucubo. Kabilang sina Nartates at Ucubo sa 8 PNP General na noong Hunyo pa dapat na-reassign pero pinigilan ni Interior Secretary at NAPOLCOM Chairman Benhur Abalos dahil hindi pa dumadaan sa NAPOLCOM at wala pang kumpirmasyon ng Pangulo. NBI Director Medardo de Lemos nag-sorry dahil sa viral na sexy dance sa Mid-Year Command Conference ng NBI na kanya raw pinasisiyasat.
Aniya, nakaalis na siya nang idaos ang sayaw sa social gathering matapos ang mismong command conference. Wala rin daw pera ng gobyernong nagastos sa sexy dance. Ayon naman kay Long Mejia, isang malapit na kaibigan daw ang nag-imbita sa kanya at sa 3 professional dancer para mag-perform sa event. Ginawa lang daw nila ang kanilang trabahong mag-entertain at hindi rin daw sila binayaran para rito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Magkaiba ang magiging galaw ng presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Mahigit 300 motorista naman na ang natiketan dahil sa paglabag sa batas trapiko, kabilang na ang pagsingit sa EDSA busway. Ating saksihan. Sa kabila ng paulit-ulit na paalaala, paulit-ulit din ng mga pasaway na motoristang pumapasok sa busway na para lamang dapat sa mga kasali sa EDSA Bus Carousel. Sa ikinasang operasyon ng Interagency Task Force on Traffic o IAC kanina, nasa 300 at 10 motorista ang natiketan. Bukod sa hindi otorisadong pagpasok sa busway, may mga lumabag din sa dress code at iba pang batas trapiko. Sumentro ang operasyon ng IAC sa Ortigas Avenue at sa Pasay City. Katuwang sa operasyon ang MMDA, LTO at mga local traffic enforcer. Ayon sa IAC, magpapatuloy ang gagawin nilang operasyon sa mga susunod na araw. Good news naman ang projection ng Department of Energy sa presyo ng gasolina. 30 hanggang 50 centavos kada litro ang tinatayang bawas presyo. Pero ang bad news, 30 hanggang 50 centavos naman ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel at kerosene. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na bubura sa utang ng libo-libong magsasaka. Bayad sana yan para sa mga lupang iginawad sa kanila sa ilalim ng iba't ibang agrarian reform program ng gobyerno. Saksi si Ian Cruz. Sana nga yung magkatotoo na ganun. Para makaginhawa din ng mga magsasaka. May bagong pag-asa para sa maraming magsasakang matagal ng pangarap magmay-ari ng lupang pinaghihirapang bungkalin. Pangarap na sinikap mabuo sa Presidential Decree 27 ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, CARP Law ni dating Pangulong Cory Aquino at pinalawig na CARP Law ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Kabilang sa proseso sa mga programang yan ang pagbabayad ng mga magsasaka sa lupang inaward sa kanila. Pero hindi lahat kinakayang makabayad. Kanina, nilagdaan ng Pangulo ang batas na bubura sa mga hindi nabayarang annual installments at interest para sa mga lupang nasa ilalim ng mga nabanggit na programa. Sa nilagdaang New Agrarian Reform Emancipation Act, mahigit 610,000 magsasaka ang mawawala ng agrarian arrears o utang na abot sa halos 60 bilyong piso pag pinagsama-sama. Nakalubog pa naman sa utang. Kaya hindi makakaahon yan, hindi na sila makabawi. Kaya let's give, after all, this is so important to our economy. Gobyerno na rin ang sasalo sa 206 million pesos obligasyon naman ng mahigit 10,000 benepisyaryo sa ilalim ng Voluntary Land Transfer Program. Wala pong impacto sa fiscal picture ng gobyerno dahil naplano na po namin over the next 5 years. Pag nagtapatakbo pa kayo ng gobyerno, hindi lang po efficiency yung inyong iniisip, social justice din po. Ang mga nakinabang na magsasaka, inabutan na ng mga titulo ng lupa, kabilang ang mga naimbitahan sa palasyo. Punta na rin sa akin. Dami magkakapatid na mga kasama ko. Isang pamilya lang po kami. Naminana ko lang sa tatay ko. Maraming salamat po. Pati sa mga kasabay na seremonya sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Kasama ang mga binigyan mula nang maupo ang Pangulo, mahigit 60,000 titulo ang ipinamahagi na sa halos 70,000 magsasaka. Kung magkakadagdag ng almost 1 million na hektarya, malaking bagay yun sa ating produksyon. Para naman, masasabi natin sapat ang supply ng bigas. Pero marami pang kailangang gawin. Sa huling tala, kapag ibinawas ang kulang 3 milyong magsasaka na nabigyan ng lupa mula 1972 hanggang 2022, meron pang 11.2% na mga target na sakahan ang kailangan pang ipamahagi.
kailangan ding alalayan ang mga magsasaka dahil sa mahal ng gastusin sa pagsasaka para hindi sila mapilitang ibenta ang kanilang lupa. Ayon sa Department of Agrarian Reform, hindi pwedeng ibenta ang mga na-award na lupa sa loob ng 10 taon. Pag nalaman po ng Agrarian Reform na kanilang ibinenta ang lupa nila, babawiin po ng pamahalaan at ibibigay natin sa ibang beneficiary. Pagka 10 taon, pwede na nilang ibenta yan, pero para hindi na mauwi dyan. May technical support, meron tayong binibigay na pagkukuhanan ng binhi, pagkukuhanan ng mura-mura na fertilizer. Lahat yan ay ating ginagawa. Bagay na inaasahan ng nakasaklay ng si Loreto Bautista na sa edad na 76 ay nagtatrabaho pa raw sa tubuhang dating inaward sa kanyang mga magulang. Talagang masayang-masaya at sarili na sa tagal ng pinagsaka doon sa lupa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Sa ikatlong beses ngayong taon, bumaba ang unemployment rate sa bansa batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Balik pre-pandemic naman ang underemployment rate. Saksi si Maki Pulido. Kumpara noong May 2022, umakyat daw ng mahigit 2 milyon ang may trabaho sa Pilipinas. Kaya ang antas ng walang trabaho nasa 4.3% na lang. Ikatlong sunod na buwan na yan ng pagbaba ng unemployment ngayong taon. Pinakamaraming nagkatrabaho sa agriculture and forestry, accommodation and food service activities at other service activities tulad ng computer repair. Bumaba rin ang antas ng underemployed o yung mga nakukulangan sa oras ng trabaho para sumapat ang kita. Balik pre-pandemic level na yan o mas kaunti pa nga kumpara noong taong 2019. This is a good news sa ating labor market. May pagtaas sa employment at may pagbaba naman doon sa underemployment. Para sa PSA, full-time o part-time ka man sa trabaho, mabibilang ka na sa kanilang employment rate. Pero pakiramdam ni Maricel at Terena, parehong sales agent, hindi sila employed. Ang kailangan yung stable na monthly income. Kasi yun yung kailangan talaga para pantustos sa pamilya, sa pangailangan ng anak, yung mga bayarin sa mga bills. Usually po nakikita mo ngayon more on project based na lang po. Pag walang sales, wala kang kinta. Ang tamang employment daw para sa rider na si Vince, yung may kasiguruhan at benepisyo. Hindi yung isang click lang ng employer, wala ka na agad pagkakakitaan. Kaya tulad ni Tere at Maricel, walang tigil sa paghahanap ng trabaho si Vince. Pag may job fair, pero hindi naman kinatanggap, hindi ka natawagan nila. Parang photo ops lang. Ganun pa man, sabi ng Department of Finance, looking good ang mga numero. Maganda raw ang ipinapakita nito sa ekonomiya ng bansa at sa livelihood opportunity ng mga Pilipino. Ang NEDA naman tiniyak na itutulak pa nila ang mga reforma para sa dagdag na investment para makalikha pa ng mas kalidad na trabaho sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Pinatunayan ng Saguday Coral na nakabase sa Laoag City ang kanilang husay sa pag-awit. Kampiyon sa dalawang kategorya ng World Choir Games 2023 ang grupo na mahabang pagsasanay ang pinuhunan para makamit ang success! Pag sinabing kantahan, hindi pa dadaig ang mga Pinoy. Kaya di na nakakapagtaka na gumagawa ng pangalan ang mga Pinoy sa International Singing Competition. Tulad na lang ng Saguday Coral ng isang universidad sa Laoag City. Wagi sila sa World Choir Games 2023 na ginanap sa Gangneung City, South Korea. Nakuha nila ang kampyonato sa dalawang kategorya, ang musika sacra a cappella at folklore a cappella. Ilang buwan nilang pinaghandaan ang kompetisyon. It is truly an honor to bring such awards to our country, the Philippines. All of this became possible because of the tremendous support given by the whole faculty and staff. Hindi naging madali ang kompetisyon dahil 45 bansa ang lumahok. Nagpasalamat ang Saguday Coral sa suporta ng kanilang mga kababayan. Nakatagdang umuwi sa bansa ang Saguday Coral sa darating na Lunes. Bit-bit ang kanilang success.
Para sa GMA Regional TV, One North Central Luzon at GMA Integrated News, si Jay Torida, ang inyong saksi. Mga kapuso, nakukuha ba kayo sa unang tingin? Naku, Ato, ikaw ba? Ngayon kasing online na ang pagde-date, mahalaga daw sa maraming Pinoy ang first impressions ayon sa isang survey. Ang pera kaya, mahalaga rin ba? Naging usap-usapan din kasi ang opinyon tungkol sa pagde-date sa mga walang pera. Saksi si Jamie Santos. Literal nang nasa palad ngayon ang paghahanap ng the one. Dahil sa mga dating apps sa mga smartphone. Swipe left kung pas ka sa prospect. Swipe right kung pasok sa taste mo. Swerte kung may kamatch ka. But wait, ano bang kriteria sa pagpili ng makakachat o i-date? Kung susundin ang isang survey sa mga 18 years old pataas, lumalabas na profile photo pa rin ang unang tinitingnan ng 63% ng mga lalaki at 54% ng mga babae. At 4 sa 10 sumagot, ume-effort talaga sa kanilang profile pic. Kahit ang ilang tinanong ko, sinabing first impression still matter and the rest will follow. Siyempre pag magde-date ka ng isang opposite sex, ang unang mong makikita yung looks muna. Yung kung kailangan clean siya, tidy. Siyempre yung may itsura din kahit paano. Pero meron ding beyond looks kung tumingin. Mas hanap nga raw yung mas mature sa edad at pag-iisip at may trabaho. Naghahanap na kasi ako ng parang pang matagalan na, hindi yung pang mabilis na lang kasi di na tayo mabata. Be practical kasi pag naging kayo naman in the near future, para mapag-set kayo ng goal sa isa't isa. Tila kamatch nga niyan ang pananaw ng social media celebrity na si Mimia na nagsabi sa isang recent interview na walang makikipag-date sa mga walang pera. Nabash man siya dahil dyan nanindigan si Mimia. Hindi rin niya ibig sabihing mag-date ng mayaman. Pero dapat daw isipin ang sarili bago pumasok sa relasyon. Pero kung ikaw na po mismo na hindi mo kayang masustentuhan yung sarili mo, magdadagdag ka pa ba ng another responsibility, ha? Opo, relationships po are responsibilities. Complete yourself first. Make yourself whole. We are not responsible to complete other people. May kasabihan na hindi raw sa panlabas na anyo nakikita ang kagandahan ng isang tao, kundi sa busilak na kalooban. At para sa pangmatagalang relasyon, kailangang isaalang-alang daw kung gaano kayo katugma sa lahat ng aspeto. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Personal na inanunsyo ni Jinwan ng K-pop group na Icon ang kanyang enlistment date. Ang film hitmaker naman na si Olivia Rodrigo may panibagong milestone. Ating saksihan. Another historic moment para sa Grammy winner at hitmaker na si Olivia Rodrigo. Siya ang first Filipino-American na naging cover ng Vogue US magazine. Sabi ni Olivia, thankful and honored siya sa opportunity na ito. All praises naman kay Olivia, ang writer ng cover story na si Gia Tolentino na isa ring Pinoy. Napag-usapan din daw nila ang kakayahan ng mga Pinoy na kumanta. Magbabalik acting ang starstruck alumnus na si Rainer Castillo. Kasama siya sa upcoming full-action series ng GMA na Black Rider. Makakasama niya dyan sina Ruru Madrid, Mateo Guricelli at Katrina Halili. Mag-enlist na sa military si Jinwan ng South Korean boy group na Icon. Siya mismo nag-anunsyo sa Iconics o fans ng grupo na mag-enlist na siya sa July 20. Tutuparin daw niya ang kanyang tungkulin at nangakong babalik agad. Nagpasalamat din siya sa suporta ng fans. Para sa GMA Integrated News, katatibayan ang inyong saksi. Namatay isang buwaya na hinuli ng ilang mangingisda sa Batarasa, Palawan. Sa ulat ng Super Radyo Palawan, may habang halos 15 talampakan ng saltwater crocodile. Hinuli umano ng mga mangingisda ang buwaya sa takot na atakihin sila. Dinala nila ang buwaya sa Pampang. Ayon sa mga otoridad, posibleng may sakit na ang buwaya kaya madaling nahuli ng mga mangingisda. Heart failure ang ikinamatay ng buwaya. And this album is ours dahil ang Speak Now, Taylor's version, officially out na ngayong araw.
Mapapakinggan sa ikatlong re-recorded album ni Taylor ang ilan sa kanyang hits gaya ng Back to December, Enchanted at Dear John. May 6 new songs from the vault din sa album. Kasabay niya ng ticket selling ng kanyang Eras Tour sa Singapore kung saan ang ilang Swifties nag-camp out pa para makakuha ng ticket. Ayon sa organizers, sold out na ang 6 na shows doon ni Taylor. Gagraduate na nga, aba, may pakulo pa ang isang lalaki sa Nabua, Camarines Sur. Nagbaon siya ng tarpaulin ng superstar sa stage. Pagkakuha ni Nathanael Chris Pontillas ng kanyang diploma, sa kanya binuksan ang larawan ng veteranong aktres at national artist na si Nora Honor. Hindi man daw siya naging cum laude, nakagraduate naman siya with honor. As in, with Nora Honor. O, Yes. diba? Likas na makwela raw si Nathanael. Ilang linggo nga raw bago ang graduation, tinanong na siya kung ano ang gagawing pakulo. Nagtapos siya sa kursong Mechanical Engineering. Congratulations! At yan po ang mga balita ating sinaksihan. Ako po si PR Arcangel. Ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Sa ngalan ni Igan Arnold Clavio, ako po si Ato Maraulio. Hanggang sa Lunes, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Mga igan, saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.